Okay. So ito na po ang aking pong mensahe ngayong umaga. The title of my message this morning is A Love That Restores. Okay? A Love That Restores. So pag sinabing restores, so ibig sabihin may kailangang ayusin, may kailangang buuin dahil merong nasira. Merong nasira. Hindi naman pwede nating sabihing i-restore natin nang walang nasisira. Tama po ba? So kailangang i-restore dahil may nasira. At sino po ba ang Diyos ng laging naninira? Si Satan. Siya ang dahilan kung bakit ang relasyon, kung bakit ang buhay ng tao ay nagkakaroon ng kasiraan o nasisira. Tama po ba? 'Di ba? Si Satan po, ang trabaho ni Satan is to steal, to kill, and destroy. Okay? So kapag ang isang relasyon, ang isang pamilya ay nasisira, ito ay dahil sa kaaway. Okay? Merong kaaway na planong sumira ng buhay ng tao. At napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon dahil ito ay kakaiba. Okay? At ang ating pong pag-aaralan is in the book of Hosea. Alright? So, sino pong nakakilala kay Hosea? Okay, yung some of you, iba naririnig na ganyan, no? Yung iba hindi pa pamilyar, okay? Kaya next time, kailangan magbasa ng Bible para maging pamilyar doon sa ating pag-uusapan. Katulad ko, kunwari magkikwento ako sa kaibigan ko, uy, alam mo ba si Ana, napunta na ng ibang bansa, naging successful na. Kilala niya yung sinasabi ko. Di ba masarap magkwentuhan kapag alam mo kung sino yung pinagkikwentuhan nyo? Ganun din, di ba? Kapag nagpipreach or nagsishare, mas maganda kung naiintindihan nyo kung sino yung sinasabi sa Biblia. Okay, kaya I encourage everyone to read your Bible para maging pamilyar po tayo sa salita ng Diyos. Pagdating sa Facebook ay mas pamilyar. Pag yung mga issue ngayon, no? Mas nagiging pamilyar, okay? So, kailangan mas pamilyar po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Now, bago ko po sabihin yung pinaka-background nito, let me just read our text verse. Wala kasi akong tablet dito. Okay, dito na lang. 3:1-3, okay? So, the Lord said to me, "Go, show your love to your wife again, though she is loved by another man and is an adulteress. Love her as the Lord loves the Israelites, though they turn to other gods and love the sacred raisin cakes." Tama ba ako? Alright. So, ito po yung ating text verse. So, ngayon, medyo hindi nyo maintindihan. No? So, dito po, si Hosea po, ay isang propeta ng Diyos. Sino po si Hosea? He's a prophet of God. Okay? At si Yahweh, ang ating Diyos, inutusan niya si Hosea na pakasalan si Gomer. Sino si Gomer? Si Gomer po ay isang babaeng adulterer or nangangalunya. Okay? Minsan magtataka, grabe naman si Lord. Bakit naman sa dami naman pwedeng pakasalan ni Prophet Hosea, bakit naman ang gusto niyang pakasalan ni yung isang ano ba sa Tagalog nun? Nangangalunya. Gets niyo naman, di ba, yung nangangalunya or adulterer. Maraming lovers. Okay, yan. Maraming lovers. No? At alam niyo po, si Yahweh, nung sinabi niya to kay Prophet Hosea, at ang ginawa naman ni Hosea, pinakasalan niya nga si Gomer. Kahit alam nila na ito ay isang prostitute. Okay? Or sabihin ko sa'yo, Brother Paul, pakasalan mo si ganito. Sino-sino na lang dyan, GRO. Anong nasabihin mo? Di ba? Parang kang, teka lang Lord, gusto ko naman yung ayos-ayos naman. Di ba? Pero may dahilan si Yahweh. May dahilan ng Diyos kung bakit gusto ng ating Diyos na pakasalan ni Hosea, ni Prophet Hosea, si Gomer. Okay? Dahil dito po, dinedescribe dito yung pag-ibig ng Diyos sa mga Israelites. Ang mga Israelita po ay una, mahal ang Diyos. Sumasamba kay Yahweh. Pero pagkatapos, naghanap na ng ibang Diyos-Diyosan.
Naiintindihan po yung story? So gustong i-describe, gustong ipakita ni Yahweh na ganyan kayo, mga Israelita. Nung una ako'y sinasamba nyo, ngayon mga Diyos-Diyosa na ang hinahanap nyo. Mga Diyos-Diyosa na ang sinasamba nyo. Kinalimutan nyo na ako. So parang lumalabas ang mga Israelita ay isang adulterer o isang prostitute o isang nangangalunya dahil sinasamba si Yahweh tapos biglang sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan at nasasaktan ang ating Panginoon sa ginagawa ng mga tao sa Israelita. Kaya naman to si Hosea, pinakasalan niya si Gomer at pagkatapos si Gomer ay meron pa ring mga lovers. Okay? Meron pa ring mga lovers. Parang hindi makontento na merong isa. Gusto niya ay madami pa. Okay? Now, kaya dito sinabi, yung binasa natin, text verse natin, the Lord said to me, go show your love to your wife again. Pumunta ka sa asawa mo, ipakita mo pa rin ang mahal mo siya. Kahit na ikaw ay niluloko, kahit na maraming lovers, mahalin mo pa rin. Wow. Though she is loved by another man and is an adulteress, love her as the Lord loved the Israelites. So pinapakita dito yung sobra, grabe, yung pag-ibig ng Diyos sa tao. At kung ikukumpara po natin sa panahon natin ngayon, maraming mga tao Christian na, maraming tao tumanggap na kay Jesus, maraming tao na nag-church na. Pero, ang layo pa rin ang puso sa Diyos. Mas maraming importanteng bagay ang inuuna kaysa Diyos. Amen? Maraming churches sa Pilipinas. Napakadami pong punong-puno lagi ang mga churches sa Pilipinas. Pero tatanungin mo, lahat ba ito na nasa church, sila ba ay tunay na may relasyon sa Diyos? Dahil yun lang po ang tatawaging anak ng Diyos. Ang tunay at totoong may relasyon sa ating Panginoon. Kahit na sabi ko nga, lagi ko sinasabi, kahit na perfect pa ang attendance mo sa church, pero ang buhay mo ay walang pagbabago, walang transformation. Ito ay baliwala. Ito ay basura sa harap ng ating Panginoon. At dito po pinapakita ang grabe, ang sobrang pag-ibig ng Diyos sa tao. At hanggang ngayon, mga kapatid, kaya naman ibinigay ng ating Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus. Ipadala sa atin para lang tayong lahat ay maligtas dahil sobra, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. At kahit ilang beses ka pang tumalikod, kahit ilang beses ka pang lumayo sa Diyos, ang ating Panginoon hindi kang iiwanan. Hindi siya magsasawang mahalin ka. Kahit maraming beses mo siyang saktan. Katulad na lang ng ginagawa ni Gomer na kahit siya ay may asawa, imbis na siya ay maging tapat, siya ay nangangalunya, naghahanap ng iba. At ganun din po tayong mga tao. Marami tayong hinahanap sa mundong ito. Trabaho. Sobrang trabaho hanggang sa nalimutan na ang Panginoon. Diba? Wala nang panahon sa Diyos. Wala nang panahon sa Diyos. Wala nang tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen. At nakakalungkot po. At ito po ang bagay na dapat wag po natin kalimutan. Na merong isang Diyos na nagligtas sa'yo. May isang Diyos na nagmahal sa'yo. May isang Diyos na hindi ka iiwan. May isang Diyos na palaging nariyan. Amen? Kaya naman magbigay po tayo ng panahon, magbigay tayo ng oras, at ipakita po natin ang pag-ibig din natin sa ating Panginoon. Lagi tayo maglaan ng oras sa Kanya. Amen? Alright, so, let's slide. Okay, next. Now, what lessons can we learn from the story of Hosea and Gomer? Ano ba ang pwede nating matutunan sa story na ito? Number 1 is the unconditional and unwavering love of God. Pag sinabing unconditional, kahit anong kondisyon or sitwasyon mo, iibigin ka niya. Okay? Meron ba kayong ganong experience? Na kahit ano ka pa, hindi ka talaga bibitawan, ikaw lang ang mahal. Wow, di ba?
Ganon din po ang ating Diyos. Kahit anong kondisyon, anumang sitwasyon, hindi yun magbabago. Yung pag-ibig niya, hindi magbabago. Alam niyo po, ang tayo, kaming mga magulang, minsan ang pag-ibig natin nagbabago. Ako nga, sa asawa ko, minsan love ko siya, minsan parang ayoko na. Gusto mo na ipamigay, di ba? Ganon din, nagbabago kasi emotions. Pero ang pag-ibig po ng Diyos ay kailanman hindi magbabago, hindi nagbabago. Kahit anong sitwasyon na meron ka, lagi mong tatandaan, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay unconditional, unwavering. Amen. Unwavering. That the Lord said to me again, Gomer has many lovers, but you must continue loving her. Grabe, di ba? Daming lovers. Pero sabi ni God, pero continue mo lang. Mahalin mo pa rin. Di ba? Unconditional. Yung pag-ibig. Ikaw, yung pag-ibig mo sa someone, nagbabago, di ba? Pero ang ating Diyos, hindi po nagbabago ang kanyang pag-ibig. Amen? Gusto niyo po ba yung ganong klase ng pag-ibig? Na kahit madapa ka, na kahit magkamali ka, na kahit anong sitwasyon mo, mahal ka pa rin. Amen. Parang ayaw nyo, sige, wag na lang. Kailangan po, ganun magkaroon tayo ng, yung ganun, Lord, thank you. Na kahit anong condition, kahit anong sitwasyon, mahal mo ako. Na kahit ilang beses kitang sinasaktan, Lord. Kahit ilang beses kitang tinatalikuran. Kahit lagi ako napapagod, Lord, at parang feeling ko ayaw ko na. But Lord, mahal mo pa rin ako. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Amen? Amen. Hallelujah. The next one is, ano po yung matututunan natin dito? Is the power of forgiveness, restoration, and redemption. Let's read this verse. Sinabi ng Panginoon, pagagalingin ko ang mga mamamayan sa kanilang pagkamaswayin at taus-puso ko silang mamahalin sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Pagpapalain ko ang mga taga-Israel, ako'y magiging parang hamog sa kanilang nagbibigay ng tubig sa mga halaman. Sabi niya, patatawarin ko. Amen? Pero minsan tayo sa buhay po natin, mahirap gawin ito. Yung magpatawad para muli kayong mabuo, ma-restore. Pero ang Diyos po, kahit na gano'n ang ginawa ng mga Israelita, kahit dinirespect nila, dinishonor nila ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, natuto pa rin. Nakikita po natin dito. Sabi dito, paggagalingin ko. Ano pa sabi dito? No? Nawala na ang galit ko. Patatawarin. Mamahalin. Amen? Ito yung mga sinasabi ng Diyos sa tao, sa mga Israelita. At ito rin po yung sinasabi sa inyo ni Lord. Ito rin po yung sinasabi sa inyo ng ating Panginoon na ang ating Diyos ay handang magpatawad sa lahat ng kasalanan. At ang Diyos ay laging handang i-restore, muli kang buuin. May mga bagay sa buhay mong nasira, may mga bagay sa buhay mong winasak ni Satan, pero ang Diyos bubuuin yan, kapatid. Amen? Ito po ang gustong mangyari ng Panginoon, ang maging buo muli tayo. Ito ang gustong mangyari sa'yo. Maaring may nakaraan ka, maaring nasaktan ka, maaring may mga bagay na hindi mawala sa isip mo at yung galit sa puso mo ay nariyan. Lagi mong tandaan, may unang nagmahal sa atin, nagpatawad at walang iba kundi ang ating Panginoon. At ganun din ang gagawin natin sa iba. No? At katulad na lang po kay Hosea, na kahit maraming lovers, no? Tinanggap niya, pinatawad niya, minahal niya. Amen? Minsan sabi, grabe naman, parang hindi ko naman talaga kayang gawin yan. Pero alam niyo po, even in the New Testament, ito rin po ang sinasabi ni Jesus. Love your neighbors, love your enemies. Ito'y tungkol lagi sa pagmamahal. Amen? Mahalin natin. Minsan mga taong hindi ka mahal-mahal, sobra-sobra naman yan ginawa sa akin, hindi ko kaya. Pero alam mo kapatid, makakaya mo yan. Basta may willingness ka, sasamahan ka ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon,
makakaya mong magpatawad, makakaya mong magmahal. Bakit? Kasi na-realize mo kung paano ka inibig, kung paano ka minahal, kung paano ka pinatawad. Hindi mo kaya magpatawad, hindi mo kaya magmahal, kung di mo na-realize kung anong ginawa sa'yo ni Jesus. Amen? Hallelujah! The next is the consequences of sin and unfaithfulness. Of course, nandun ang pag-ibig ng Diyos, nandun ang pagpapatawad ng Diyos, pero kapatid, lahat ng kasalanan ay laging may consequence. Ang lahat ng ginawa mo, may kapalit yan. Maganda man o mabuti, maganda man o mali, laging may kapalit na consequences. Kung ikaw ay namumuhay sa immorality, nagkipag-live-in ka, matagal na panahon, alam mong hindi kaloob ng Diyos yun, hindi maganda yun, kasalanan sa Diyos yun. So kala mo okay lang, pero pagdating ng panahon, may consequence yun. Mararamdaman mo, mararanasan mo ang consequences. Ako po, nung ako'y wala pa kay Jesus, grabe ako mag-smoke. Grabe, chain smoker ako noon. Ibang bansa ako, sobra. Lahat yata ng mga bagay na kasalanan parang sinubukan ko na. No? Pero alam niyo po, kala ko walang consequences. Nung tinigil ko po yung aking paninigarilyo noon, after many years, biglang nagkaroon ako ng asthma. Tagal na! Sobrang tagal ng panahon hindi ako naninigarilyo, pero bakit dumating yung time na nagka-asthma ako? Sabi nga sa akin ng doktor, ay ma'am, baka po kayo ay naninigarilyo. Sabi ko, Dok, napakatagal na pong panahon. And then ni-remind po ako ni Lord, that's part of your consequences. Kung anong ginawa mo sa katawan mo noon, aanihin mo din yan. Amen? Kaya nga kung kayo kain ng masasama sa katawan, sobrang kolesterol, di ba? Pagdating ng panahon, aanihin mo. Meron pong consequences. At ito po yung mga consequences yung nangyari sa Israel. Destruction of idols. God promised to destroy the idols and temples that Israel has built to worship. So, nagkaroon ng destruction of idols. Ano pa? Number 2, famine and poverty. So, nagkaroon po ng matinding famine. No? Tinding kahirapan. Okay? Noong panahon nila. So, ito po yung mga consequences dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? War and captivity. Okay? Israel will be defeated by their enemies and taken captive. A consequence of their sin and rebellion against God. Okay? So, ito po yung mga nangyari. Number 4, loss of covenant blessings. Nawala yung blessings. Israel's sins result in the loss of covenant blessings, including the loss of their land. Nawala yung land nila, their kingdom, and their relationship with God. Okay? May number 5 pa ba? Okay. So, yun yung mga nangyari. So, panahon ng Israel. Ito naman in our time. The following are some things that can become consequences of our unfaithfulness to God. Sa panahon natin, pwede rin po yung mangyari. Meron din pong consequences na mangyayari sa atin kapag tayo ay naging unfaithful sa ating Diyos. Kapag ikaw ay may ginagawang hindi maganda, may kapalit yan, kapatid. Okay? Number 1, damage relationships. Unfaithfulness can damage relationship with others, including family, your friends, and fellow believers. So, nagkakaroon ng mga sira-sirang relasyon dahil sa iyong kasalanan, dahil sa iyong unfaithfulness. Nagkakaroon ng mga sira-sirang relationship. Biyanan, galit sa manugang, manugang, galit sa biyanan. Okay? So, ganon. Maraming mga sira-sirang relasyon. Bakit? Because of the unfaithfulness din natin sa Panginoon. Lahat po ng ginagawa nating kasalanan, unfaithfulness kay Lord, laging may nangyayari sa buhay natin. Makikita nyo po yan. Hindi yan parang parang wala lang. Hindi po. Lahat ng ginagawa mo may kapalit. Amen? Gumawa ka ng mabuti, may kapalit. Gumawa ka ng mali, may kapalit. Okay? So, yan. Magkakaroon tayo ng mga damaged relationships, magulong pamilya. Dahil sa kasalanan, dahil sa unfaithfulness mo sa Panginoon. Number 2, you will have physical sickness. Pwede ka magkaroon ng sakit, karamdaman, dahil sa iyong pagiging unfaithful. Amen? Kaya nga minsan pag masakit po yung aking mga buto-buto, pag niloloko ako ni pastor, o baka meron ka pang unconfessed sin.
Meron ka pang kasalanang hindi pa nasasabi. Kaya ako naman, isip ako, Lord, masakit yung mga buto ko. Ano pa ba yung kasalanan ko? Patawarin mo ko. Okay? Kasi pwede yun. Could be a physical sickness. No? Magkakasakit ka. Bakit? Kasi parte ng consequence kapag ikaw ay hindi sumusunod sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay unfaithful. May Yahweh ka na sumasamba ka na kay Jesus. Tapos kung anong meron ka pang ibang inuuna sa buhay mo. No? May mga kasalanan ka pang ginagawa. Kailangan mo ng talikuran yan, kapatid. Amen? Number 3, accidents and injuries. Okay? So, pwede ka ma-aksidente, mga injuries. Okay? Disobedience can result in accidents and injuries as a result of reckless behavior or divine judgment. Okay? Nilalagay ko na lang po dyan yung mga reference verses. You can write it down if you want. And then number 4, premature death. No? Ito yung mga hindi mo pa oras mamatay. Namatay ka na. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil sa iyong kataksilan kay Yahweh, sa ating Diyos. Amen? So we have to be careful on these things. May mga bagay sa buhay natin na kailangan mong ipanalangin, na kailangan mong pag-isipan, lalo na kapag ikaw ay gagawa ng isang desisyon, upang sa ganon, mga kapatid, hindi natin maranasan ang mga bagay na ito sa ating buhay. Amen. Sino po bang gusto dito mauna na? Wala pa naman. Sino gusto pumunta sa langit? Taas ang kamay. Sino gusto mauna? Tinan mo? Gusto niya pumunta langit, wala namang gusto mauna. Okay. Alright. So, masarap po na ikaw ipapanaw sa lugar na ito. Kumbaga, ikaw ay, alam mong nagawa mo na yung dapat mong gawin. Yung purpose mo sa lupa, masarap na nagawa mo para sa Diyos. Yung bigla na lang, paglabas mo dyan, bigla ka na sagasaan ng tricycle, wala na. Diba? Hindi mo nagawa yung purpose mo. Nakakalungkot yon, diba? So, but that's part of unfaithfulness. That's why you always ask, Lord, search my heart. Kung merong mga bagay sa puso ko, kasalanan, unfaithfulness, disobedience, Lord, sa puso ko, Lord, patawarin mo ko. Lord, ayokong maranasan yung mga consequences. Lord, ayokong maranasan yung consequences na ito ng mga anak ko. Maaring sa'yo, hindi mo maranasan, pero yung pagdating ng anak mo, mga apo mo, pumasa-pasa na yung mga consequences. At ito po ay nangyayari. Generational. Okay? Next. Alright, this is the next one. The third na pwede nating matutunan sa story ni Hosea and Gomer. God's tireless pursuit of those He loves. So, ang Diyos po, hindi mapapagod. Ikaw, mapapagod ka sa anak mo, mapapagod ka sa asawa mo, mapapagod ka sa trabaho mo, mapapagod ka sa kaibigan mo, dahil kwento ng mga walang kwenta, no? Mapapagod ka. Physically, di ba? Lahat, mapapagod ka, but si God, hindi siya kailanman mapapagod na ibigin ka. Kahit ilang beses nasasaktan natin ang ating Panginoon. Kahit umiiyak na ang Diyos pag nakikita kang nagkakasala. Pag nakikita ng Diyos na lagi kang lumalayo, na sobrang sakit sa puso ng Diyos, pero hindi siya mapapagod na mahalin ka. Mamahalin at mamahalin ka ng Diyos. Amen? Lagay po natin sa isip yan. Kasi maraming tao na, uy, ang Diyos siguro napagod na sa akin dahil sobrang makasalanan ako. No! Kapatid, kahit ano pang nagawa mo sa Diyos, hindi siya mapapagod na mahalin ka. Araw-araw. Pagkagising mo pa lang sa umaga, in love sa'yo si Jesus. Ang tanong, in love ka rin ba kay Jesus? Yung pagkagising mo ng umaga, akala mo, no? Parang akala ni Jesus na parang sabihin mo, ay, good morning, Lord. Thank you so much for this morning. Napakabuti mo. Lord, salamat sa kalakasan. No? Excited si Lord na marinig sa'yo yun. Kaya sinabi mo, ay, maga na naman. Dami ko na naman bayaran. Problema talaga, oh. Kunin ng cellphone, makapag-Facebook na nga lang muna. Oh, natatawa-tawa sila. Okay?
So, totoo po yun. Kung ikaw ang klaseng ganong tao, minsan parang nakakapagod kang mahalin. Kung ako ang Diyos, parang, di ba, pabayaan ko na to si May. Ang tigas ng ulo. Di ba? Pero hindi eh. In love si Jesus sa'yo. Every day, every second, every minute of your life, laging in love sa'yo si Jesus. At hindi siya mapapagod mahalin ka. Next. Alright. Sige, next. God's faithfulness and trust in relationship. So, ang ating Panginoon, higit siya sa lahat, siya ay tapat at may tiwala sa relasyon na meron kayo. Pero ikaw wala. Pero si God faithful. Pero ikaw hindi ka faithful kay God. Pero si Lord mananatiling faithful. Matuloy pa rin siyang magtitiwala. Amen? Amen po ba? Oh, hallelujah. Next. Okay. Hosea 2:19, ito po yung basahin natin. Ikaw ay magiging asawa magpakailanman. Sabi po ni Yahweh ito Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Okay, sinasabi ni Yahweh sa mga tao, sa mga Israelites. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mo nga ako si Yahweh. Na-imagine nyo ba kung gaano yung pag-ibig ng Diyos? Uulitin ko po, ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman. Hindi ba ang sarap na sinasabi ng Diyos sa'yo? Sinasabi ni Yahweh sa mga Israelita at may imagine mo, wow, grabe Lord, sobra ka namang magmahal. Amen? Na gustong mabuo ng Diyos ang sirang relasyon. Gusto niyang i-restore yung pag-ibig. Amen? Hallelujah. Next. May next pa ba? Okay, so as we close, ito yung gusto nila eh. Favorite nila eh. Pag narinig, as we close, ibig sabihin, ending na. Yes. Okay, as we close, I want to leave you with these takeaways. Okay? Basahin po natin sabay-sabay. Number 1. God's love is unwavering. Despite of our unfaithfulness, God remains faithful. Amen? Number 2. God's loving forgiveness even though we are unfaithful and sinful to Him. He takes the broken pieces of our lives and make us whole again. Amen. Number 3, mali yung number ko. Forgive me. Number 3, God allows consequences to teach us, restores us, and demonstrate His holiness and justice. Okay, number 4, God never tires of pursuing us no matter how far we stray or how many times we stumble and fall. Sorry sa mga typo error ko. Number 5, God's faithfulness is not dependent on our faithfulness. Sabay-sabay, nawawala na kayo. God's love is constant regardless of our action. Hallelujah. Can we all stand?